Hello Internet! Welcome back sa Pinoy Free Coder Channel at sa lesson natin today, i-introduce ko sa inyo ang isang SMS API na ang tawag ay ClickSend. Okay, so hindi ako sponsored o hindi ako in-sponsoran ng ClickSend 'no. Naghanap lang ako ng alternative sa Semaphore. Kasi based dun sa feedback ng, mga nakapanood ng lesson na yun, yung Semaphore ay hindi na siya nagana kasi, na-require ng Philippine government na registered yung inyong sender name. So unfortunately yung Semaphore yung sender name na Semaphore hindi na rin siya valid na for sending 'no. So kung itina-try niyo ngayon yung inyong Semaphore API, kailangan approve yung inyong sender name bago kayo makapag-send. Kung hindi, pupunta lang siya sa status as sending 'pag Semaphore lang yung ginamit niyo na sender. So yun yung downside nung nangyari kasi nga ang daming lumabas na mga, scam hub na nagte-text ng mga spam text. So yun yung naging problema. So dapat dadaan kayo sa, ah, matinding pagsala 'no, o sasalain talaga yung business niyo bago kayo makapag-send ng SMS. Okay, so merong isang alternative pero hindi 'to under o hindi 'to local 'no, kasi, nakakapag-send 'to globally. Pero dito sa kanilang API ay o dito sa kanilang pricing, puwede niyong i-set kung saang bansa kayo magse-send ano. So siyempre tayo, naka-set tayo ng Philippines. So ito yung kanyang price per text. So kung iko-convert to peso, ito ay ₱10. Okey. So, kung magte-test out lang naman kayo ay nag-o-offer sila 'pag nag-start or gumawa kayo ng account sa ClickSend ay bibigyan kayo ng $2 na credit. Okey, so from there puwede na niyong laro-laruin yung API at kung magustuhan niyo naman ay puwede kayong mag-top up. So, dito kayo kung makagawa kayo ng, account, ito yung lalabas 'no sa inyong dashboard. So, ito yung ating, dashboard. Then, meron din silang sender, ito yung quick SMS sender, 'yan, okey? So, puwede kayong mag-send ng, ah, message 'no, sa inyong gustong sendan na number. So, please take note na kailangan i-specify niyo yung country code dito 'no, yung +63. So, hindi gagana yung 099 gano'n kasi nga global itong, SMS API na 'to. Siyempre punta tayo sa as a developer gagamitin natin 'tong service nila para mag-send ng SMS gamit yung ating, application. So punta lang tayo dun sa ating API documentation which is eto 'no, at madami silang, API documentation pero ang ating tatalakayin ngayon ay yung send SMS lang ano, 'yan. So makikita niyo rito sa right side marami kayong pagpipilian pero ang gagawin natin today ay Node.js, okey. Okay, so yung Node.js meron silang SDK which is nasa GitHub 'no, 'yan yung ClickSend, hyphen o dash Node.js. At nandito naman 'no kung paano niyo siya i-install. Pero ipapakita ko na rin sa inyo yung step by step para gawin ito 'no. Okay, so fast forward tayo at nag-open lang ako ng folder na pangalan ay ClickSend at in-open ko lang sa ating Visual Studio Code. Okay, so una nating gagawin ay siyempre control J, mag-i-initialize tayo ng isang, npm init. Mag-initialize na tayo ng default, ah, node package 'no, node project. So dash y to, answer yes sa lahat ng mga tanong. Okay, so meron na tayong package.json. So sunod natin gagawin guys, mag-install lang tayo ng ilang mga dependencies. So isa na nga dito yung npm i, yung click send ano, ayan yung click send. And then yung .env kasi i-store natin sa .env yung ating mga credentials. Then TypeScript, okey, kasi nire-require yung, ClickSend na, library na mag-run sa TypeScript, okey. And then kailangan natin ng isang pang-request 'no, so may ginagawa sila na, ah, meron tayong option for actions 'no, pero may request. Pero try muna natin 'tong i-install 'no, itong tatlong 'to. Tingnan natin kung i-auto na ba niya, i-install. So hindi pa naman, so kailangan pa natin mag-install ng ilang ibang library which is yung request.
tapos HTTP, and then Bluebird. Yan. So yung type node, tapos yung isa pa yung type node. Ano? Yan, nag-error kasi kanina. Okay, so yan. Ito yung mga dependencies na kailangan natin. Anyway, as of this recording, no, pero kung napanood nyo na to ng late at ginamit nyo yung mga commands na yun, malamang iba yung version na lalabas dyan. Okay, so sunod naman natin gagawin ay gagawa tayo ng ating index, no? Index.js. Okay, so dahil nandito na tayo sa ating package.json, no? Ah, itong start natin, palitan lang natin siya ng node index. Okay. Okay, so yan na, no? Then, dito sa ating index, kailangan natin gumawa ng ilang script, ano? Gagawa tayo ng isang class. So, ito ay habang tina-type ko, ay i-explain natin kung ano yung usage ng bawat isa. So, syempre, require .NET, no? Then, config. So, hindi ko alam kung bakit ako may auto, ano. Wala naman ako naka-install na code pilot. Siguro naka-default na 'to dun sa VS Code 'no, hayaan na lang natin. Tapos kailangan natin ng API. So, require tapos click send, 'yan. Kunin natin yung click send na yun. And then gagawa tayo ng class, click send, SMS, okey? Tapos dito sa ating, click send kailangan natin ng constructor. Okey, then, kailangan natin i-specify yung ating username, process.env, click send username, okay? Then click send API. So yun ang problema ko, meron akong auto. Okay, so balik tayo guys 'no, at medyo nakaka-distract yung autopilot na yun 'no. So naka-default na pala siya sa VS Code. So check muna natin kung dapat itong ating username or yung ating, API key either sa kanila ay hindi na-supply, ay kailangan natin mag-throw ng error. So throw new error, click send, credential not found. Yan na lang yung ating error ano. Okay, so gagawin natin this. Sabihin guys, 'pag sinabi mong this, nagre-refer siya dito sa instantiation ng click send SMS ha. So this.sms, dapat nandito tayo sa loob. SMS API equals new, API dot SMS API. Tapos i-supply lang natin yung ating username. Tapos this API key. Okay? Okay, so sumunod naman syempre yung ating pagsisend. Ano? So yung pagsisend natin ay asynchronous function. Send SMS. So kailangan natin mag-supply kung saan natin siya i-send. So which is to message tapos from. So yung from natin ay lagyan natin na ng default na null. Ano? Tapos try catch. So dito sa try catch, i-return lang natin siguro dito yung sa error ano. So success, false, tapos error, error dot body, or error dot message. Okay? Tapos return na tayo ng status na error dot status code for 500. Okay, so yeah, pag may nag-error ano. Then dito naman yung ating logic. So sender phone.
So, saan manggagaling? So, kunin natin yan doon sa from or process.env dot sender phone. Okay, so gawin na nga natin yung ating .env. So, dito sa ating root directory, gawa lang tayo ng .env. Okay? Tapos dito sa .env, lagay lang tayo guys ng click send username. Syempre dito yung my username. Tapos click send underscore API underscore 18. Ba yan? Hindi na makapag-type. So dito yung ating API key. Mamaya tituro ko sa inyo kung saan siya makukuha. Tapos sender phone. Ito yung PNY coder, yung pinakita ko sa inyo, no? Pero kung meron kayong sariling number na binili, pwede nyo rin siyang ilagay dyan. Ako ngayon. Okay, so recipient. Actually guys, kung hindi nyo yan sinupplyan, magkakaroon kayo ng error. Ano? Kasi required siya dun sa SDK niya. Okay, so dito yung inyong number na kung saan isi-send. So syempre, isi-send ko yan sa aking number. Kaya mag-alala kasi API key, pag na-release ko tong video na to, i-reset ko siya o i-regenerate ko siya no, ng bago. So click send base URL is equal to https res.clicksend .com tapos b3. Yan. Yan naman ay nandun sa documentation na dan. Okay, so click send. Okay, that. Okay, so balik tayo sa index. Continuation ng ating code. So, kukunin niya yung from pag wala kayong sinupply na from. Ito yung gagamitin niya, no, yung nandun sa ating .env file. So, constant SMS message equals new API .sms message. Yan, meron naman na doon auto-completion. Ano? So, SMS message that from, syempre doon yan sa sender phone. Tapos yung SMS message natin that to. So, doon tayo sa to. Tapos doon sa ating SMS message that body is equal to message. Okay? Tapos another constant, SMS collection is equal to API that SMS collection. So ito, message collection. Okay, then SMS collection that message equals to an array tapos SMS message. So isusupply niya lang lahat ng ginawa natin dito. Okay? Tapos dito na yung send SMS. Okay, so next, constant response. So await. Tapos this that SMS API that SMS send post. Yan. Send post. Tapos yung SMS collection natin. Okay? Tapos kung okay yan lahat, magre-return lang tayo ng success. Equals true. Tapos yung ating data, response.body. Tapos yung status natin, response.status code core 200. Okay, so yan na guys yung ating index.js ano. Then sumunod naman natin guys ay gagawa tayo ng simpleng file which is sending sms.js. So ito unused, no? Kailangan natin itong i-return. Okay, so syempre kailangan natin itong i-export as a module. So module
dot exports equals to click send SMS. Okay? Yan, pwede na natin siyang gamitin sa isa pang file, no? So, SMS, o kaya simple send.js. So, ito yung i-run natin. So, dito kailangan natin siyang kunin yung .env, required .env, .config. So, hindi pala required, no? Require. Yan, required. Sumunod, gagawa tayo ng asynchronous function. Send simple SMS na lang. Then, try catch. Huwag kakalimutan mag-try catch. Console.error.message. Yan, kung sakaling may mangyaring kakaiba. Siguro lagyan natin ng console.log dito, no? Sending SMS. And then, constant SMS is equal to new click send SMS. Okay, so automatically kukunin niya na yun, dapat. Pero hindi, no? Hindi niya kinuha. So, gagawin natin, i-import natin siya rito. Actually, hindi ko sure kung tama itong ginawa niya. Pero anyway, gawin na lang natin dito. Constant. Meron pala ako na-click. So, click send SMS is equal to require. Yan, sa index lang naman tayo. Kukunin lang natin yan sa index. Okay? So, balik tayo rito. So, constant recipient phone is equal to process that env that recipient phone underscore phone. So, yan yung nandun sa .env natin. O kaya ay +63 kung saan nyo man gustong i-send yung inyong message, Kung sakaling hindi niya makita yun sa .env natin. So, constant message, ano yung isa-send natin? So, hello, this is from Pinoy Recorder. Okay? And then constant result is equal to await SMS that send SMS. Tapos yung recipient phone, tapos yung ating message yung isusupply natin dyan. Okay? So, if result that success, so syempre console.log natin, SMS sent successful. Okay? So, siguro, kunin natin yung constant message data. Kasi remember, meron tayong dito, Ayan na yung data. Pag nag-okay dito sa ating SMS function, magkakaroon tayo ng access dun sa response body ng API. So, pwede nating accessin yon gamit yung equals result data message, tapos yung array messages, tapos array yan. Okay, so kunin lang natin yung first index. So ganito kasi guys, kaya siya data kasi hindi naman tayo nagamit ng fetch API o kaya Axios, Pero kung Axios yung gagamitin natin, straight up na data.messages yan, yung mismong result ng API yung makukuha natin. Pero dahil pure JavaScript to, yun ang mangyayari. Okay? Tapos siguro console na lang natin yung kasi magkakaroon tayo ng
access sa so from so dito yung message data that from tapos magkakaroon din tayo ng access sa backticks yung ginagawa ko guys sa cost. So message data that message underscore price. So lahat yan ay nasa documentation ha. So last siguro ano natin yung message ID. So message data that message underscore ID. Okay, siguro para bago natin makalimutan, no, git init. Initialize tayo ng git dito. Tapos gawa tayo ng git ignore. Git ignore. So na-tackle naman natin to dun sa ating GitHub na tutorial. Okay, so make sure na naka-ignore yun. Nag-gray, di ba? Ayan, make sure na naka-ignore yung ah .env saka yung node modules. Yan, sobrang dami niyan. Yan, yan. So, para hindi siya masyadong madami. Okay? Okay, so balik tayo dito sa .env tapos kailangan natin kunin yung ating mga credentials. Okay, so dito naka-minimize yung aking click send the dashboard kasi kita yung number So ito yung aking username tapos ito yung aking API key. So gagawin ko na lang kinopy ko lang yung aking username dito tapos ka-copy ko na lang din yung aking API key. So paste dito Yan. Then yung aking sender name yung PNY coder Tapos yung aking recipient phone kung saan ko siya ise-send So itong namang HTTP o yung REST click send niya ay nandun sa documentation Makikita niyo ito yung pinaka-base API niya URL. So yung recipient, so siyempre saan niyo ise-send yung message niyo? So ilalagay ko dito yung number ko. So ipo-post ko yung video kasi yung manual input ko yung aking number Okay, so nailagay ko na yung aking number dun sa aking .env So dapat ganun din kayo. Then dito, siyempre, iko-call lang natin na recta yung SMS simple function na yan. Pero maganda yan guys ay ilalagay niyo sa isang form kung balak niyong gumawa ng SMS form. Pero kung logical lang, puwede niyong tawagin 'tong send simple SMS na function na 'to o kung ano mang SMS function na nagawa niyo dun sa inyong logic ng inyong backend So very straightforward lang naman yung ginawa natin. So gagawin natin guys ay node simple send.js para ma-run yung ating code. So try natin, enter. Okay, so dun sa pagre-research natin meron pala dun nakalagay na kailangan natin siya i-compile sa TypeScript. Compile the TypeScript into JavaScript. So, babaliktad So, kailangan natin install ulit yung ClickSend. So, kailangan naka-install na rin yung TypeScript katulad nito yung ginawa niyan. Kaya, nag-install tayo ng request HTTP Bluebird saka yung type node. So, huwag na rin natin kakalimutan yung TypeScript. So, dito, na-install naman na natin, pero run natin yung npm i ClickSend. Okay, so ang reason pala guys ay hindi compatible yung current API ni ClickSend sa mga modules So kailangan natin 'tong gawin. So dito sa modules, node modules ay hanapin natin yung ClickSend. Yan. So yan may API.ts. So ang kailangan natin gawin ay convert ito sa JS. So para magawa yon npx tsc target ps5 -module common.js, okay? Tapos kung ano yung path, node modules, click send api.tx. Tapos enter lang natin. Okay, so magkakaroon na siya ng api.js dyan. So okay na yan guys, wala na kayong ibang dapat gawin.
So, balikan natin 'to. Okey na 'yan guys. So, gagawin natin, node, simple send.js. Yan. Yun. So, okey na guys 'no, meron nag-SMS, successful na siya from PNY Coder tapos ang cost niya 0.24 'no. So, dito sa ating log, lagyan natin ng dun sa baba ng cost ano. So, lagyan natin dito yung, status. Yan, tingnan natin kung ano yung status ng ating sending. Okay. So, meron pa ba akong credit? Meron pa naman ano. Yan, meron pa naman akong 0.76 ano. Send. O status naman niya is successful pero wala akong nare-receive kasi okay. So, unfortunately guys 'no, nagbabasa-basa ako. Okay. So, yung, merong mga restriction pa rin ano. So, kailangan pa rin talaga siyang completely yung ginawa ko pala 'no, pre-register lang pala yun. So, kailangan ko pa rin maghintay ng 20 business days, upon ano 'no, upon completing this, requirements ano. So, may mga, GIS, may mga SEC 'no. So, ito ay under ng Philippines kasi every, restriction 'no, every country may restriction sila. So, ito yung sa Philippines lang 'no. Okay, so kaya hindi siya gumagana. Although success siya, pero hindi natin mare-receive yung kanyang message. Okay, so ang gagawin natin, ito rin 'no, yung sa sender ID, kailangan lang natin na gamitin yung shared number o yung default, which is yun yung ano 'no, yun yung, click send na 'yan ito. Yun yung magiging ano niya, default. So babaguhin natin yung ating code. Which is hindi na natin 'to kailangan ano, ito, 'yan. So mag-e-error ito, gagawin na lang natin dot source, equals to SDK, 'yan, ganyan na lang siya, okey? Tapos try ulit natin. Okey, so magiging click send na 'to 'no. Okey, so hintayin ko lang at ayun, meron na akong nakitang, message from click send. Okey, so ipa-flash ko dito sa aking, ah, monitor 'no, sa kanan. Okay. So yun yung naging problema 'no. So, naging problema ay yung API nila hindi, naka-TypeScript so hindi, compatible dun sa ating ginawang, approach kasi ginagamit natin siya ng module 'no, so kailangan naka-convert siya. So ginawa natin ng additional step, nandun naman sa documentation SDK, then hindi tayo nakaka-receive 'no, katulad nung sa semaphore nga kasi nga nagkakahigpitan na talaga. So, yung default yung ginamit natin. So anyway guys, kung kayo ay legit na business, sa tingin ko walang magiging problema sa inyo 'to 'no, i-provide niyo lang guys yung kailangan ng mga documents para ma-approve yung inyong sender ID. Okay. So guys, kung meron kayong natutunan at nagustuhan niyo 'tong lesson, please click subscribe, i-hit niyo na lang din yung bell button para updated kayo sa susunod na video dito sa Pinoy Free Coder. Again guys, maraming salamat sa panonood at kita-kita tayo sa susunod na video.